Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapagtanong sa English na gamit na gamit. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Pwede mo ba na gawin itong mas mahaba? O kaya, pwede mo ba na gawin iyon na mas mahaba? Kapag in English po natin yan, isa lang po ang katumbas. Can you make it longer? Na kapag isinulat nyo po yung inyong tanong, dapat may question mark sa dulo. Okay? Ito yung question mark. Okay? Isa pa pong halimbawa. Pwede mo ba na gawin itong mas maiksi? O kaya, pwede mo ba na gawin iyon na mas maiksi? Pag in English po yan, can you make it shorter? Okay? So, ang itinuturo ko po sa inyo ay mayroon po kayong itinatanong patungkol po sa isang bagay na kung maaari bang maisalarawan siya sa iyong ginamit na salita. Okay? Kung ang ginamit mong salita ay mas mahaba, maaari bang maging ganyan ang forma noong bagay na itinatanong nyo? Kung maaaring maging mas mahaba yung bagay, o mas maigsi yung bagay, o mas makapal yung bagay, o mas manipis yung bagay. Okay? So, ang tinuturo ko po sa inyo dito ay ang paggamit po nitong mga adjectives na may ER sa huli. Kung mapapansin nyo, may ER na dapat ninyong tandaan. Okay? Na pag gusto mong sabihin ay mas mahaba, meron ka na agad na ideya na ang maaari mong gamitin ay salitang longer. Itong may ER, yung adjective natin. Yan yung gusto kong ituro sa inyo. Para pag gusto mong sabihin ay, pwede mo ba na gawin itong mas mainit? E di alam mo na kung paano mo ita-translate sa English itong mas mainit. At ito nga po ang katumbas, hotter. Can you make it hotter? Pag malamig, mas malamig, can you make it colder? Pag mas maliwanag, can you make it brighter? Pag mas madilim, can you make it darker? Kung ang gusto nyo naman ay patungkol sa bilis, pwede mo ba na gawin itong mas mabilis? Can you make it faster? Okay? Bali po, yung can natin na ito, yan po yung salitang pwede. Yung you, mo. Tapos yung ba, yan po ay pantagalog lang na mensahe para indikasyon niya na tayo ay nagtatanong. Okay? Saka itong na, ganun din po. Tapos, pantagalog lang po yan na mensahe. Pagdating dito sa gawin, yan na yung make. Tapos yung it, maaaring yung salitang itong. Kung nakikita nyo yung bagay. Pero kung hindi nyo nakikita yung bagay, tapos itinuro nyo, pwedeng ang gamitin nyo ay itong iyon. Kunyari, nasa telepono kayo, pwede nyo gamitin yung iyon kasi hindi nyo nakikita yung bagay. Pero maituturo nyo gamit ang iyon. Na kapag in English po yung salitang itong o iyon, it po yan. Okay? Yung iyon, ang kapareha po ay itong na. Naglagay ako ng na kasi para maging tama lang yung Tagalog na mensahe natin. Okay? Pero yung iyon at saka itong, yan po yung eksaktong katumbas ng it. Okay? So, sana po makikitandaan po ng mahusay itong mga salita natin na ito na may ER sa huli. Kasi alam ko magagamit nyo rin po ito. Kasi ito po ay mga gamit na gamit. Okay? Lalo na kapag kayo ay may request na gustong ilarawan yung bagay na iyon sa ganitong forma. Na maging mas mahaba, mas maiksi, at iba pa. Okay po? So, maraming salamat po sa mga laging sumusuporta sa atin, lalo-lalo sa mga subscribers natin na nandyan para sa ating channel na sumusuporta at nagbibigay tulong sa ating channel at saka sa mga nag-share. Maraming salamat po para makita yung ating channel na ito kahit bago pa lamang. Okay po, maraming salamat po din sa mga nagbibigay ng reaction, sa mga likes, at saka sa mga smiley at iba pa. Maraming salamat po.